Sa gubat nakatira ang maraming hayop, gaya ng mag-inang baboy Ramon na sina Aling Ngortngort at Owel. Dito rin matatagpuan ang iba't ibang klase ng pagkain. Madaling makakita ng pagkain dito, basta masipag lamang. Mula nang ipinanganak ang baboy Ramon si Owel, kasama na siya ng nanay niya sa paghahanap ng pagkain. Owel, anak, may nakita ka na bang pagkain? Wala pa nga po, nanay. Meron nga kaya dito? Ano nga kaya kung lumipat na lang ako ng lugar? Ayun! Tama! Doon ako pupunta! Lumipat nga ng lugar si Owel sa paghahanap ng pagkain. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang pangolin na nagpukot-kot ng anay sa nakaumbok na lupa. Dida. Uy, ang dami. Sarap nito. Aba! Si Pangulin! Ang daming anay na kinakain! Gusto ko rin tikman ang kinakain ni Pangulin! Lalapit ako! Ang sarap ng anay! Gusto ko rin yan ng anay! Gusto ko ng anay! Salbahe! Bastos! Walang modo! Istorbo ka sa pagkain ko! Ang sama ng ugali mo! Nangaagaw ka ng pagkain, hindi naman sa'yo! Umalis ka rito! Alis! Huwag mong agawan ng pagkain! Alis na! Layas! Hibat na bago pa ako sumiklab at bago ka mapahamak sa galit kong kagulat-gulat! Opo! Opo! Gusto ko lang naman matikman ng anay, ah. Bakit niya ako sinigawan at itinulak? Di ba ang pagkain dito sa gubat ay para sa lahat? Dida. Akin na lahat. Akin. Patuloy na naglakad si Owel habang humihilap sa gutom ang tiyan. Hanggang sa makarating siya sa tabing ilog. Nakita niya ang isang buwayang nakahuli ng 2 bibe. Akin kayo! Akin! Kayo ang aking almusal. Peking duck ka ngayon. Fried itik ka naman! Wala akong balak maging peking duck! Ayaw akong maging fried eater! Hoy! Pagbalik ka rito, bibe! Nasasabik akong tikman ng iyong laban! Ikaw ang gusto kong almusal! Huli ka! Huli! Huli ka! Huli ka! Gusto ko rin ang bibe! Prito, nilaga, o inihaw! Gusto ko ng bibing malinamnam! Kaya mo, makakaligtas ka! Akin ka na! Akin ka na! Hoy! Huwag mong pakialaman ang kahit ano dito sa tabing ilog! Bakit? Ang bibig ito'y akin! Kaya, layo! Layas! Chupi! Alis dito! Tuka! Teka, nasasapan ako! Sandali lang! Layas! Gusto ko lang namang tikman ang iyong almusal, ah! Madali namang napawi ang sakit at sama ng loob ni Owel. Nang muli niyang maramdaman ang gutom,
nagpatuloy si Owel sa paghahanap ng pagkain. Nakarating siya sa dulo ng gubat. May handaang nagaganap doon dahil kaarawan ni Baby Tiger. Maraming inimbitang batang hayop at punong-puno ang hapag ng katakam-takam na pagkain. Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang, maligayang! Maligayang bati! Ay! Aba! Ang saya! Ang saya-saya! Ang dami-daming pagkain! Ando dun! Mabubusog ako nito! Mga pagkain! Nandiyan ako! Makikisalo ako sa kanta! Maligayang bati! Whoop! Yeah! Maligayang bati! Matao! Masira! Bigyan natin yan ang leksyon! Ano? Aray! Aray! Tulad! Aray! Aray! Huwag niyo siyang saktan! Ano ba ang kanyang kasalanan? Sino kayo pipigil sa amin? Ako si Pilandok. At inuulit ko, huwag niyo siyang sasaktan. Ano ba ang kanyang kasalanan? Siya ay isang hayop na masima! Bastos! Walang pasintabi sa kanyang kapwa! Dinamba niya ang aming pagkain. Ang dapat sa kanya ay turuan ng aral! Gulpihin! Para matutong magkaroon ng modo! Hindi yan katwiran para siya ay saktan. Hindi natututuhan ang kagandahang asal mula sa kirot ng suntok at latay. Ang batang laging sinasaktan, natututo lamang maging salbahe, tutil at matigas ang ulo. At kapag ang bata'y lumaki at natutong kumanti, kumanda kayo! Kaya dapat kausapin ang bata ng mahinahon. Mas madaling tumimo sa isipan ang mabuting asal at tapat na pangaral. Anong nangyari, Owel? Bakit ginugulpi niyong anak ko? Si Owel ay isang bata lamang. Anong man ang kanyang kasalanan, hindi niyo siya dapat saktan. Nanay, pinakialaman ko lang po kasi yung kanilang handa. Tapos, sinaktan po nila ako. Kasi bastos daw po ako at walang modo. At sobrang takaw! Buti na lang po, dumating si Mamang Pilandok. Pinatigil po sila. Maraming salamat sa tulong mo, Pilandok. Ito ang dapat nating tandaan. Kahit tayo ay mga hayop lamang, di tayo dapat tumulad sa mga taong lapastangan at sa mga bata'y walang pagmamahal. Ang mga bata ay inaaruga at tinuturuan ng kagandahang asal. Hindi binubugbog o binubulyawan kapag may nagawang kamalian. Salamat, Pilandok, sa pagmumulat mo sa amin. Nang ayon kami sa iyong paliwanag. Mas mapisa ang pangaral kaysa palo, mura o bulyaw. Sapagkat sa utak bumabaon at kapag naunawaan, ugali magbabago. Matututo ng kagandahang asal. Anak, Nanay. sa susunod, kung meron kang gustong kainin, humingi ka ng maayos. At huwag basta mang-aagaw, ha? Opo, nanay. Tatandaan ko po ang iyong pangaral. O ano? Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pagdiriwang. Ayaw na ang kumain! Mula nung araw na yon, natuto nang magsabi at magpaalam si Owel kapag may gusto siyang kainin. Paminsan-minsan, hindi niya maiwasang magkamali. Pero hindi na siya sinisigawan
o sinasaktan. Dahil natuto na rin ang mga hayop, ang problema ay di dapat nilulutas ng sigawan o sakitan. Lahat ay nadadaan sa mahinahong usapan. Nanay! Oh, ano? Tingnan mo, oh. Ang sarap ng nguya ni Ginoong Pilandok sa saging. Ang sarap siguro ng saging, nanay. Oo. Gusto ko din ng saging, nanay. Hep, Gusto hep, ko hep! Ha? Ano yung pinag-usapan natin? Ay, oo nga pala. Kung may gusto kong hingin, Mhm. huwag mang aagaw. Tama. Humingi ng maayos at maghintay na bigyan. Oo. Oh, anong gagawin mo? Sandali lang po, nanay. Ginoong Pilandok! Ginoong Pilandok! Parang ang sarap-sarap po ng inyong kinakain. Gusto ko pong tikman. Kung maaari, pwede po bang humingi? Ito, Owel. Di ka na nga ngayon si Owel, ang batang matakaw. Ikaw na si Owel, ang batang magaling. Salamat.